August 11, 2025 sa Scarborough Shoal, muling yumigting ang tensyon ng Pilipinas at China. Isang barko ng China Coast Guard at isang Chinese Navy destroyer ang nagbanggaan, habang tinutugis ang mas maliit na barko ng Pilipinas na BRP Suluan. Makikita sa video, ang agresibong pagtugis ng mga barko ng China sa ating barko. Dahil sa palpak na koordinasyon at sobrang gigil sa maliksi at mailap na maliit na barko ng Pilipinas, naganap ang malakas na banggaan na nagdulot ng matinding pinsala sa isang barko ng China. Bagamat walang komento ang China sa pangyayaring ito, ngunit ayon sa mga ulat, posibleng may nasawi o malubhang nasugatan sa insidente. Ang barko ay iniulat na naging unseaworthy o hindi na kayang maglayag. Kahit sila sana ang target na banggain, ay agad pa ring nag-alok ng medical assistance ang BRP Suluan, pero hindi ito pinansin ng Chinese side. Ayon sa AFP, malinaw na agresibong galaw ito mula sa China, at hindi makatarungan para sa isang lugar, na malinaw namang sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang insidenteng ito ay patunay, na hindi sapat ang pagiging visible ng ating barko sa dagat. Kailangan natin dilang modern ships, ngunit ng mas matibay, at mas malaki. Kaugnay nito, nitong nakaraan, isa sa mga pinakamalaking proyekto ng Philippine Coast Guard, ay ang pagdagdag ng 5 bagong barko na kilala bilang Teresa Magbanua-class Multi-Role Response Vessels o MRRVs. Gawa ito ng Japan sa ilalim ng Official Development Assistance Program sa pamamagitan ng JICA. Ang bawat barko ay may habang 77 metro, may helideck at hangar para sa helicopter, at may kakayahan para sa search and rescue, oil spill response, environmental protection, at maritime law enforcement. Dalawa na sa mga barkong ito ang nai-deploy, ang BRP Teresa Magbanua at BRP Melchora Aquino. Ang 5 karagdagang barko ay inaasahang darating sa pagitan ng 2027 hanggang 2028. Ang mga barkong ito, ay malaking tulong bilang para sa humanitarian at environmental missions, ngunit mas lalong-lalo na sa pangmatagalang pagpapatrolya. Ngunit sa harap ng lumalalang agresyon sa karagatan, hindi ito sapat. Kailangan natin ng mas malalaking barko na may kakayahang magtagal sa laot, magsagawa ng surveillance, at magpakita ng long-term presence sa mga hotspot na lugar gaya ng Scarborough Shoal. Dito pumapasok ang plano ng Pilipinas na magkaroon ng Next Generation Offshore Patrol Vessel o NGOPV. Ayon sa impormasyon, nang pumunta sa India si Pangulong Marcos, at nagkaroon nga ng manufacturing partnership deal ang dalawang kumpanya ng Pilipinas at India, nagkaroon din umano ng masinsinang diskusyon ng Department of Transportation sa mga shipbuilders ng India, ang Goa Shipbuilders at Garden Ridge Shipbuilders and Engineers, o GRSE. Ang GRSE, ay ang Indian shipbuilders na siya sanang gagawa sa unang 2 frigates ng bansa, na tinatawag ngayong Jose Rizal class. Ngunit dahil sa isyong technical, ay na-disqualified ang kumpanyang ito, at ibinigay sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea ang kontrata. Ang New Generation Offshore Patrol Vessel o NGOPV, ay ang klase ng makabagong barko na kasalukuyang ginagawa ng India para sa kanilang Navy, at sinasabing napipili ito ng Coast Guard bilang maging pinakamalaking barko ng kanilang hanay. Ang maganda rito, sinasabing posibleng dito ito gagawin sa Pilipinas. Ito ay maging pinakamalaking barko ng Coast Guard, dahil ang NGOPV, ay may habang 110 metro at may displacement na 2,900 tons. Mas malaki ito sa Teresa Magbanua class. May kakayahan itong maglayag ng hindi nangangailangang mag-refuel sa loob ng maraming linggo. Mayroon itong low noise engine system, AI-based maintenance, kakayahang mag-operate ng drone, at twin-engine helicopter, at advanced na electronic systems. Isa ito sa magiging pinakamodernong barko ng Philippine Coast Guard, kung matutuloy ang proyekto. Ngunit para mas malinaw ang pangangailangan, ikumpara natin ang NGOPV sa pinakamodernong barko ng Philippine Navy, ang Jose Rizal class frigates. Sa paghahambing na ito, titingnan lang natin ang pisikal na katangian ng mga barko, hindi ang kanilang armas. Ang Jose Rizal class ay may habang 107.5 metro at may displacement na 2,600 tons. Samantalang ang NGOPV ay bahagyang mas mahaba sa 110 metro at mas mabigat sa 2,900 tons.
Ang NGOPV ay may mas malawak na helideck na kayang tumanggap ng twin-engine helicopter. May kakayahan din ito na magpatrolya ng higit 8,000 nautical miles sa isang mission. Ibig sabihin, kapag pinagtabi ang Jose Rizal class at NGOPV, ay mas maliit tingnan ang mga Jose Rizal class. Bagamat originally ay isang naval warship ang NGOPV, ngunit dahil magseserbisyo ito sa ating Coast Guard, hindi isasama ang combat armaments nito, kaya ang disenyo ay para na sa matagalang operasyon, monitoring, at multi-role mission sa exclusive economic zone. Hindi ito warship, pero isa itong highly capable patrol vessel na pwedeng e-deploy sa mga mapanganib at sensitibong bahagi ng karagatan. Sa makatuwid, kahit may 5 bagong Magbanua-class MRRVs na parating, hindi pa rin sapat ito para sa uri ng banta na kinakaharap ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang NGOPV ay hindi lang mas malaki, mas matibay, at mas matagal sa laut, ito rin ay isang simbolo ng mas matatag na presensya sa ating teritoryo. Ang magandang balita, plano ng gobyerno na ang mga NGOPV na ito ay gagawin o i-assemble sa Pilipinas. Ito ay isang malaki na namang hakbang para sa lokal na industriya ng barko at sa paglikha ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Ang pagbuo ng ganitong klaseng makabagong barko sa loob ng bansa ay magbibigay ng mas mabilis na maintenance, mas malapit na suporta teknikal, at higit na kontrol sa kalidad. Bukod dito, magpapalakas ito ng kakayahan ng Pilipinas na maging self-reliant sa pagbuo ng mga kritikal na sasakyang pandagat, isang mahalagang aspeto sa pambansang seguridad. Sa huli, ang planong ito ay hindi lang tungkol sa pagbili ng barko, kundi tungkol sa pagpapalakas ng Pilipinas bilang isang bansang may kakayahang protektahan ang sariling teritoryo at karagatan. Hindi pa malinaw kung ilang barko ang bibilhin ng Pilipinas, ngunit ayon sa India ay handa silang magbigay ng $100 million soft loan. At kung mangyari man na dito sa Pilipinas gagawin ang mga barko ito ay nangangahulugang hindi pababa sa 5 barko ang bibilhin, upang maging reasonable sa India na dito sa Pilipinas buuin ang barko. Hindi na ito mahirap sa India, dahil kung ating babalikan noong kasagsagan ng kompetisyon sa acquisition ng unang 2 frigates noong 2017, ang Garden Ridge Shipbuilders and Engineers Company, ay merong ng partnered shipbuilding company sa bansa, kaya siguradong itong company na ito ang gagawa sa mga barkong ito. Ang NGOPV ay mas malaki pa sa Type 056 Corvette ng China na kinonvert nila into Coast Guard vessel, at tinawag na ito si CG-3104, na siyang naputulan ng muso nang bumangga ito sa kanilang destroyer warship. Bagamat na ipakita sa nangyaring insidente na may advantage ang maliit at mabilis na barko pagdating sa pagmaneuver at habulan, ngunit kailangan din ng Coast Guard natin ng mas malalaking barko tulad ng NGOPV na ito. Kung ikukumpara sa Del Pilar class na nasa 115 meters, ay mas maliit lang ng kunti ang NGOPV. Sana ay tuluyan ng maisapinal ang deal na ito, at maumpisahan na agad sa mas madaling panahon.